Tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Tayo po yung babasa. Bible. Mag-aaral. Okay? Okay na mga bata, iwas natin yung makulit muna. Magulo. Para ano tayo. So ilang verse lang tayo dito. 4 lang. 5. So ano natin mabagal lang, maghintayan tayo, pero siguraduhin natin na ibigkas natin. Okay? Nakita nyo ba lahat? Ready? Babasahin natin. Ready? Kayo, go! Okay muna, woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you have been done in Tyre and Zidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Zidon at the day of judgment than for you. And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shall be brought down to hell. Tayo, Kylie. Sophia. There we go. And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shall be brought down to hell. For if the mighty works which have done in thee have been done in Sodom, it would have remained until this day. Kayo po, sabay-sabay tayo, ready, go. But I say unto you, that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. Let's pray, Lord. Mga salamat po sa inyong provision, Panginoon, sa inyong kabutihan, at kaligtasan, Panginoon, yung mga ligtas na dito. Salamat kami, yung iba pa, Panginoon, at pray na maligtas din. Even sa mga araw-araw na yung Panginoon, provision nyo, Panginoon, blessings. I pray na ngayon naman, ay ang panalangin na matutong bawang isa, tapos makuha namin yung bawang makuha, maintindihan, para yung mga pag-aaral, ay kung malalaki. In Jesus' name we pray. Okay, mga kupul po. Good morning po ulit sa lahat. Good morning po sa lahat. Morning po. Bakit ako good morning po? Para maalam ko na nakikipag-ano pa kayo sa akin. Nakikipag-engage na. Kasi dito sa church natin, dati rin ako Catholic eh. Dati natutulog ako eh. Hindi ako nakikinig kasi hindi ko na maintindihan eh. Diba? Sa Catholic, diba? Sobrang dami nyo. Lalo, ewan ko, pag nakatin kayo sa amin, siguro dito, konti pa eh, diba? Anong pinakamalaking Catholic dito? Sa kayo nakatin, pinakamalaking Catholic. Pero maliliit dyan, diba? Sa amin yung Catholic doon, talagang napakarami nun. Alam mo, concert. Sa Quiapo, isang pinakamalaki yun. Talagang wala, hindi ko lang na maintindihan. Talagang ginagawa lang nila, parang pakitang iwan lang. Nakakalungkot pero yun ang totoo. Pero kayo, kaya nagagano lang, pinakausap ko kayo para yung utak nyo nakatutok dito, hindi kung saan-saan. Amen? Mamaya na isipin labada nyo, kakainin nyo, mamaya na yan, di ba? Gagawin nyo next year. Yung pinag-usapan mo natin po tayo ngayon. Okay, so sino nagsasalita dito? Alex? Then began he a play. So si Jesus to, no? Tuloy-tuloy ito yung pinag-aaral natin last time. Naalala niyo yung title last time? Ano yan? Wisdom is justified by her children. Sa Tagalog, yung karunungan daw, ang nakakaalam ng karunungan, yung marunong. Yung mga anak ng karunungan, yung sabihin nun. Kaya nga, inaasahan ko, kaya ito, kilala ko lahat dito. So lahat ng matin dito, hindi ka tulad sa Catholic na hindi kayo magkakilala dun. Dito, inaalam natin, inakamusta natin, inaalam natin kung ilang ng kapatid, anong katayuan nyo, ligtas na ba kayo, hindi pa. Diba? Hindi naman lahat-lahat, pero at least yung pinaka-basic. Okay, may kilala natin si JC at si Harold. Diba, nakatin ka na dati, di ba? Hindi pa, ibang Harold ka tayo.
So kaya natin nila iniisa-isa kayo kasi importante nagkakaintindihan tayo, hindi tayo naglulukuhan dito. Amen? Doon sa San Mateo, meron kami pinatalsik doon kasi parang may paglukuhan lang. So tayo hindi tayo na paglukuhan. Mukha ba akong clown dito? Lance, mukha ba akong clown dito? Okay naman, di ba? Stephen, doon ka na sa gitna nila ni Philip. Yan. Iya. Ito ka lang. Okay. So nagsasalita dito si Jesus. At pag nagsasalita si Jesus, ano dapat natin gawin? Tumahimik and then makinig, tumutok. No? Dapat inintindihin mo kasi matalino si Jesus eh. Siya ang Diyos eh. Kung may magsasabi sa atin ng importanteng bagay, siya yun. Amen? So ngayon dito, ito medyo negative tayo ngayon. Ano nakakatawa doon ha? Amen. Ibig sabihin, so be it. Amen? Ibig sabihin, agree. Amen. Totoo yan. Okay? So ano sasabihin sa atin ni Jesus ngayon? So medyo negative tayo ngayon kasi may papagalitan siya. Pag sinabing upgrade, alam niyo upgrade. Hindi yan yung ginagawa sa buhok ng babae ha. Braid yung braid. Pag sinabing upgrade, pinapagalitan yan. Okay, yan ang Biblical Bible. Yung mga alam natin minsan na Jesus, hindi Jesus yan eh. Nakikita pinaparada dyan, yung long hair. Hindi si Jesus yun. Ewan mo kung sinong addict yun. Ang totoong Jesus, hindi long hair. Alam niyo ba yun? At least, yun ang alam natin. Hindi natin alam exact yung itsura niya kasi hindi naman dinescribe sa atin ng Bible. Bakit kaya? Well, siguro, hindi importante yun, di ba? Kasi importante yan, hindi describe sa atin ng Bible yan, di ba? Pero pag hindi binigay sa paano masabi pastor na hindi siya long hair? Sabi kasi sa Bible, pag lalaki daw, nakakahiya yung long hair pag lalaki. Ang long hair, babae. Yun ang sabi sa Bible. Okay? Kaya mga lalaki, huwag kayong papalong hair. Mga babae, huwag kayong papa-short hair. Sa amin, iba, nauuso yung babae, short hair. Iksi-iksi. Saka ang lalaki, no? Parang tomboy. Okay? Hindi tayo napunta doon. Kasi nga, maraming penge dyan, mag-iingat tayo. Ang tunay ni Jesus, ganito, nag-preach siya, katulad ginagawa ko ngayon. Alam niyo ba yun, si Jesus, hindi siya yung lagi na yun. Alayaw mo naman ng bulaklak, diba? Paparada mo, minsan kulot, minsan hindi gano'n si Jesus. Kaya kung gusto mong maggalangin mo si Jesus, alamin mo muna kung sino siya, hindi mo i-assume yun. Okay? So si Jesus, pinapagalitan niya yung mga tao. Bakit ganun? At hindi lang mga tao ha. Ano yung mga binanggit dito? 3 lugar. May 3 lugar na, hoy! Hala! San Mateo! Sino bang wicked na, na lugar sa Pilipinas? Dati yung mga banda sa Maynila, dami kasing prostitute doon, daming mga sugalan, nainuman doon. May imagine nyo na lang muna, hala-hala, ano ba yung mga barangay dito? Punta. Ano ba? Palay-palay, ano ba? Binugo, Binugo. Bayugo. Elvis din kasi ang pinugo. Ano ba? Ha? Nyogan, may nakita ko doon, Nyogan. So ganyan nga si Jesus, kasi ganito yan. Kahit kami alam yung ginagawa niyo dito, kapag tinitingnan yung lugar niyo dito, salamat nga, nakita ko si Myla, si Jasmine. Kasi ang ginagawa, sinusuyod namin yan ng salita ng Diyos. So expectation ng Diyos pati sa inyo, sa lugar nyo, sana lumapit kayo sa Diyos. Ngayon may mga lugar na napansin namin, ako, galit pa sa Diyos eh. Galit pa sa Bible. Marami na dito. So syempre, di ba pipilitin? Hindi natin pipilitin. So, kayong gumawa na ng gusto kayo gawin. Gusto palagay yung tama. Pero may mga lugar na malayo sa Diyos. Okay, banggitin ko na sa inyo sa Amerika, may mga lugar kasi doon talagang tawag doon Sin City. Alam niyo ba yung Sin City? Ano yung Sin City? Sa US state doon, hindi pala state doon. Las Vegas. Las Vegas, di ba dyan lagi yung boxingero, di ba? Puso galang kasi doon eh. Manood ba kayo ng Pacquiao? Hindi. Okay.
Madalas siya sugalan, puro lokohan, mga prostitution. Andun yun sa Las Vegas, kaya ang tawag nila doon, Sin City. May mga lugar na malayo sa Diyos. Kaya panalangin natin dito sa halahala, sa palay-palay, sana malapit tayo sa Diyos. Amen? Hindi mo maiwasan, hindi mo madala sa Panginoon. Pero sana unang maraming maligtas. And then, lumapit sa Diyos, sa tunay na Diyos. Yung kanina natin yung pastora, wala pong pastora sa Bible na sinasabi ko na sa inyo. I'm sure, sinisiraan din tayo na, namit namin yun eh. Nag-soul winning kami doon. Kilala niyo ba yun? Sino nakakilala kay pastora doon? Wala, salamat naman. Pero marinig siya. Pastora, walang pastora sa Bible. Sa Bible, pastor, lalaki. Amen? May asawang babae. May mga anak na babae, hindi naman babae. Pero mga, at least hindi loko-loko. Okay? Ganun sabi sa Bible. Anyway, naintindihan nyo na. So si Jesus na tunay, pinapagalitan yung mga lugar kasi, particular dito sa ating topic ngayong umaga, ito daw yung mga tatlong cities, or cities. Pag sinabi city, maraming tao doon. So tayo, kaya tayo, San Mateo, Marikina, maraming tao doon. Sobra. So nag-Christy kami doon, nag-soul winning kami doon. Si Jesus, ganun din. Pero napansin ni Jesus, hindi pare-pare yung lugar. May mga lugar na receptive ang tawag namin. Ano yung receptive? Ibig sabihin, parang dito, ito si Dea, receptive to eh. Si DM, yan, si Jerickson. Ibig sabihin, mabilis siyang makakain. Hindi mo na kailangan pakiusapan magpunta sa church. Meron na silang intrinsically, alam na nila yung makakabuti sa kanila. Madaling sabihan. May mga lugar na katulad nga, Las Vegas. Kumikita sila prostitution, tsaka sugal. Eh syempre, pag nag-preach ka doon, masama yan, galitan ko siya sa bakla, gano'n. Eh pag maraming bakla doon, kapalagay nga, matutuwa ba yung lugar na yun sa preacher, sa church? Syempre, hindi. Laban yun, di ba? Galit yun. Kaya ngayon, panalangin sa palay-palay, wala masyadong bakla na sana wala. Kasi yan talaga inaalagaan ng demonyo daw. Oh. Mga ano ng demonyo yan. Sa Bible, hindi normal yan. Ang normal, pag pinanganak, babae, lalaki, ganun lang. Sino galing bakla? Diba? Sino may alam? Saan? Sa demonyo, galing mo pa ba? Actually, ang Diyos ang gumawa nun. Pero hindi basta-basta, di ba? Kasi yung tao na yun, yung mga tao na yun, galit sa Diyos. Kaya sabi sa Bible, nireject din sila ng Diyos. Kaya bandang muli, isa sa mga nangyayari sa mga nireject ng Diyos, yan, naiging bakla. Nasira na ulo. Lalaki ka, gusto mo lalaki din? Yak! Ano yun? Diba? So, kaya ngayon na natin pinapagalitan yung mga sinis dapat. Kaya tayo nag-preach dito. Ako alam, hindi ako magugulat, maraming galit sa akin, sa amin, dito. Mga anak ng demonyo, hindi lahat. Pero yung ayaw sa kalooban ng Diyos, mga hindi alam yung Bible, magagalit. Pero actually, dapat mahalin nga nila yung preacher eh. Alam niyo ba yun? Kasi sinusunugo ng Diyos para sa lugar niyo eh. So kaya tingnan natin ngayong umaga, tatlong lugar na minahal ng Diyos, ginawa ng Diyos ng maraming, sabi niya dito, good works, mighty works. Ano ba yung mga mighty works ni Jesus? Ang ginawa ni Jesus na talagang kamangha-mangha. Bukod sa pinipreach, yung salita ng Diyos, ano pa? Binuhay yung patay. Hindi nun, di ba? Ginawa niya sa Capernaum, di ba? Kina Mary and Martha and Lazarus. Sino ba? Saan pa? Ano yung ginawa niya? Dea. Ano matinding ginawa ni Jesus? Bukod dun sa sacrifice. Nagturo. Ano ba? Yung matindi talaga. Sabi kanina, binuhay yung patay. Ano ba? Janela. Jasmine. Ano yung matinding ginawa talaga ni Jesus? Ha? Ha?
Ano na? Nagpaulan ng apoy, si Elijah yun, si Elijah. Okay, sa Old Testament. Pero pwede kaya nilang gawin yun, pero hindi ginawa yun. Ano pa ginawa ni Jesus? Nagpakain ng 5,000 tao. Diba? Miracle. Konti lang yung kanyang pagkain, pinadami niya. 5,000, 4,000. 2 beses yun. Ano pa? Pinahinto yung bagyo. Kaya mo yun? Diba? Ano pa ang ginawa ni Jesus? Lumakad sa tubig. Ano pa? Yung tubig ginawang juice. Hindi alak ha? Juice. Ano pa ginawa ni Jesus? Nabuhay magmuli, na pinakamatindi, later. Yung nabuhay pa siya, kasi sinasabi niya dito, buhay pa siya. Ano pa? Jasmine. Ang dami niyang may sakit ang pinagaling, di ba? Yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung bingi nakadinig, yung ketong nawala. Okay? So ginagawa niya sa maraming lugar, okay? Pero dito sa tatlong city na to, doon niya talaga marami siyang ginawang dakilang bagay. So anong ina-expect mo sa mga tao doon? Maniniwala ba sa kanya o hindi? O syempre normally, maniniwala. Dapat, di ba? Kunwari dito, si Marila. Sino kasi yung gawin ng miracle? Si Dea, pinatanggad ko bigla. Magugulat pa kayo doon? Magugulat ka, hindi ko gagawin niyo. Maganda naman si Dea. Amen? Ano pa? Hindi ko naman si Dea, namatay. Huwag naman. Binuhay ko. Anong gagawin niyo? Ang tinti nun ah. Kaya si Alan J. Kunwari may ketong si Alan J. Bahala ka na dyan. Tapos gumaling, no? Di ba? Ano matinding sakit kay AIDS, di ba? Wala nang gamot doon sa AIDS. Pwede, karamihan na may AIDS, bakla. Doon kasi nang gagaling yun eh. Nakakadumihan nila eh. Kaya huwag kayo lalapit doon. Okay, so again, so ina-expect natin, maniniwala na ito kay Jesus. Ang tanong, ano ba nangyari? Yung iba naniwala, pero ito, kaya pinapagalitan niya, hindi lalo naniwala. Kung naniwala man, di masyado. Konti lang yung naligtas sa kanila. Konti yung naging member to, bakit ganon? Konti yung naglingkod sa Diyos. Ibig sabihin, karamihan sa kanila, mga loko-loko na rin. So, labanan kasi yan eh. Anong gagawin ni Diyos, ng Jesus, ganito yan. Sabi dito, pinagalitan niya kanyang mga cities, mga lungsod, kasi gumawa siya ng marami doon, pero hindi sila naglapit, ibig sabihin, hindi sila tumalikod. Kung maraming sugalan doon, marami pa rin. Maraming bakla, marami pa rin. Kung maraming nakawan doon, ganun pa rin. Sa halip, na sila'y magbago na at sumunod sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Okay? So ito na yung number 1, dalawa actually. So, woe unto thee, Chorazin, woe unto thee, Bethsaida. Itong dalawang inuna niya, nababanggit ito sa Bible, di ba? Lalo yung Bethsaida. So, kasi nga, malapit siya dyan eh. Lalo mamaya, Capernaum. Ito daw, yung kanilang pinaparealize ni Jesus. For if the mighty works were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Sa Tagalog, kung si Jesus daw doon sa Tyre and Sidon, another lugar to, ay pinapagalitan niya. Ano yung pinapagalitan niya? Chorazin and Bethsaida. Hindi pinapagalitan niya kasi dito siya naggumawa ng matinding gawa. Kinumpara siya sa Tyre and Sidon. Yung Tyre and Sidon, kinala sa Bible ang pinausahan ng Diyos yan. Okay? Kasi sabi dito, kung ginawa daw ng Diyos, yung ginawa niya dito, okay, nalito ba kayo? Kumari, dito na lang. Sa Hala-Hala, kung ginawa ng Diyos yung ginawa niya sa San Mateo, dapat naniwala na lahat na nasa Hala-Hala. Ganon, parang ganon.
Ay, may binuhay dito, may nakakita, wala na sakit. Dapat nagbago na sila. Pero obviously, anong ginawa? Hindi sila nagbago kasi kinukumpara sila sa mga nagbago. Or actually, supposedly nagbago. Hindi naman medyo future si Jesus eh. Kasi hindi naman sinabi dito yung Tyre and Sidon nagbago. Ang sabi lang niya, kung ginawa daw ng Diyos yung ginawa sa Bethsaida at saka sa Chorazin, nagsisi na yung mga yun. Okay? Nakakuha? Hindi nakakuha. Sige. Panawari si namang maganda rin. Jerickson, okay ka lang. Dito, kita example. Niyain. Sino pwede? Alan J, halika dito. Halika dito. Bilis, para makuha lang ng mga bata. Jay. Ikaw na lang, Miguel. Joanna, lalo na to. Sino pang di mahihayin dito? Ikaw na lang, DM. Christian. Tingnan niyo ito mo ito, masunurin eh. Hindi naman kayo mapahiyan. Yan. Kasi may mask mo. Bless you. Ikaw na lang negative kasi nakamask ka eh. Kunwari lang ganito ha. Hindi. Malito kayo. Ito lang si Bethsaida at saka si Chorazin. Okay, si DM. Ito si Tyre and Sidon. Okay? Dalawang lugar na magkahiwalay. Pero ginawang ko ng mabuti ito. Kunwari si DM. Kunwari pareho ko silang pamangkin na lang. Okay? So itong isa, binibigyan ko ng damit. Gusto mo cellphone? O ito cellphone. Ang bait ko kay DM. Ano kailangan ko? Masahe? Natulog ka na ba? Vitamins? Gusto mo na yan? Mag-aaral ka lang ng mabuti, matutuwa na ako sa'yo. Ha? Ano kailangan mo? Ito si Christian, pamangkin ko rin, pero hindi ko masyadong, minsan-minsan ko lang pinapansin, ginawa ko rin ng mabuti, pero hindi ko masyadong ginawa mabuti. Ngayon, anong nangyari kay Christian? Napahamak siya. Okay, hindi siya nagsipag, tinamad siya, ganyan. So ngayon, anong ginawa sa kanya? So napahamak siya. So kaya pinukumpara ko, sinasabi ko ni Jesus ngayon, kung ginawa mo doon ng mabuti to, hindi ito mapahamak. Nakasundan niyo na? Okay. Kasi alam ng Diyos, kasi alam ni Jesus, alam lahat ng future, past, future. Alam niyo na yun kayo sa panahon niyo, sa Marvel. Uso na yung mga time travel, di ba? Yung kwento-kwento lang. Alam niyo na ba yan? Hindi totoo yun. Pero kung sakaling totoo yun, lahat yan nalalaman ni Jesus yan. Alam niya mangyayari kung anong ginawa mo dito, kung anong pinili mo, saan pumunta. Alam niya na yung mangyayari dyan. Nakikinig mo ba? So kaya kahit hindi ko ginawa ng mabuti ito, pero sinasabi, kung ginawa ko yun ng mabuti, nalagyan mo ng gusto, hindi mapapahamak ko, mag-isili siya, gagawin niya ng dapat niyang gawin. Okay, natindihan niyo na? So ano sinasabi ko ngayon dito? So papagalitan ko to kasi kung sa kanya kung ginawa ko sa iyo, siya nagsisi na, ibig sabihin nito, hindi nagtinuto, yun ang sabihin nun. Kahit na inalagaan ko siya, kahit binigyan ko lahat ng kailangan niya, kahit hindi niya kailangan, binigay ko pa. Kasi hindi pa rin nagsisi, hindi pa rin nagbago. Naintindihan niyo na? So isa pinapagalitan ko to, okay, muna kayo. Salamat. Hindi sila yun ha, example lang kasi para makita niyo, ma-visualize nyo. Okay. So again, ulitin natin na dito yung Bethsaida and Chorazin, mamaya Capernaum. Ito naman, mga hinusgahan na ito ng Diyos. Kasi gano'n ang lagi ng Diyos. Pag lumulong ka, husga ka ng Diyos. Pag sinabing husga, paparusahan. Marami na nangyaring ganyan. Sa history nyo, ano yung nangyari sa mga history nyo? Ano yung mga sinira? Lahat yung sinira ng Diyos. Yung Roman, yung Greek, yung Egypt. Diba, hinusgahan ng Diyos yan eh. So, ano implication sa atin nun? Nagkilala ba kayong inusgahan na kapitbahay nyo? Dati, ang pogi-pogi yun, ang pakit na kasi nag-addict na. Kilala ba kayo ganun? Salamat naman, wala. Pero, sa amin kasi maraming ganyan eh. Dito halos magkakilala, di ba? Kasi siguro kahit kung ano may kilala kayo dyan, sabihin natin hindi naman addict pero hindi nag-aral. Ganyan. Hindi ako nalalait ha. Hindi kayo nakapag-aral, at least ayusin nyo na lang yung buhay nyo ngayon. Pero may nakita pa kayong tao hindi nag-aaral.
Hindi nakapagtapos, pero pinag-aaral dati. Ayaw nag-aaral. Ano nang mangyayari dyan? Paisi-isi, ang hirap mag-aaral eh. Papasok ka sa school, bihis ka, pag-ising ng maga, exam pa. Nahihirapan ka ngayon na hindi mo ginawa, ano mangyayari sa'yo? Pagbagsak mo, ano? Hindi makakuha ng maayos sa trabaho. Alam niyo ba ibang trabaho, sobrang ganda. Kasi nag-aaral eh, pag nag-aaral yan, yung mga professional, nangyayari ba kayo? Kahit pa paano kami ni Brother James, kahit pa paano, hindi kayo professional na ano. Kahit pa paano, nakaraos din kami. Kahit pa paano kasi nag-aaral kami. Amen? Halata ba? Mukha mo kami may alam. Kahit pa paano, kaya ang sarap ang buhay namin ni God, kahit mahirap, kaya nakapaglingkod pa kami sa Diyos. Amen? Nagtatrabaho kami, kita, tapos lingkod pa sa Diyos, may konti pang extra, masaya buhay. Ngayon, may contest naman, may mga alam din kami, hindi pinag-aral, either hindi pinag-aral o laging pinag-aral. Naku, hirap na hirap sa buhay. Nakakita ko yung tao, hirap na hirap sa buhay. Gusto mag-aral, wala. Gusto bumili ng ano, wala. Gusto pagamot yung sakit, wala. So sinasabi dito, ganyan sa mga city, ganun din. Okay, bigyan ko ng example sa mga city naman ha. Hindi siya nanlalait ha, pero mas maganda ka, malaman niyo rito lang ngayon eh. Amen? Sino din na nakapunta na sa Maynila? Sino hindi pa? Okay, bigyan may sisi, no? Kapag nakapunta kayo sa Maynila, lalo pag sa US, sa Canada, yung sa mga mapapansin nyo agad, kakaiba yung mga lugar doon. Bakit? Malawak yung kalsada. Malalaki yung mga building. Bakit? Ano may sa building? Either office, bahay, maunlad. Yung gusto ko sabihin. Eh, ba't ganun? Ba't sa alala, putik-putik, hindi naman lahat. Diba, yung dito, papasalamat na rin tayo, may kalsada tayo at least, diba? By the way, nasa Google Map na kayo. Alam niyo ba yung Google Map? Tingnan nyo, nandun na kayo. Baka pag dumadaan yung Google ka, kakaway kayo para nasa internet kayo. Alam niyo ba sinasabi ko? Ito, nadaanan na ng Google car, yun. But anyway, saan na ba ako? Yun, so mas maunlad sa ibang lugar, hindi. Bakit? Kasi may corruption, either corruption or kasalanan, or minsan hindi pa talaga narating ng pagkapala. Kasi yung mga tao doon, hindi pa masyado naturuan, kung meron mga konti pa lang. Ganun po yan. Kahit saan. Pag inaral nyo yan. Yung mga unlad na bansa, malamang sa hindi, naturuan yan, may sistema, ganun lang yun. And then, saka sila undan. Pagpapalain ng Diyos. Okay? So, pero ang problema ito, kaya huwag din tayo mainggit doon. Bakit? Ang problema sa mga mayaman, madalas sa hindi, nakakalimot din sa Diyos. Yan ang problema doon. Kaya tayo, gusto natin blessing, pero tayo nakakalimot sa Diyos. Gusto natin, pareho hanggat maaari, di ba? Pinagpapala ka na, material, pati spiritual. Pag namatay ka pa, langit ka pa. Marami ka pang reward. Yan ang gusto natin. Okay, so balik tayo dito. Bibigyan ko lang kayo ng context. So, nalala niyo si DM. Kaya pinapagalitan ngayon si Bethsaida, si Corazin, kasi ang daming ginawa sa kanila ng Diyos. So, actually, may prinsipyo sa Bible, ang tawag dyan is, basahin ko na nga rin yung sa Luke yun eh. Much given. Ako, ihi na naman ang ihi. Okay, ito sabi sa Bible, sa Luke, pakibasa, ready, go. What? But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whosoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask more. Okay, sa Tagalog, pag ikaw daw, alam mo na yung masama, ginawa mo pa, kunwari yun, si Christian, hindi niya alam na masamang magbura, kunwari lang. May si DM kanina, alam niya masama yun kasi pinaulit-ulit ko na, tinuturuan ko siya, di ba? Tapos nagbura pa to, ito pa yung loko-loko lalo.
Eh, pareho silang loko-loko. Pero ito kasi tinuruan mo na eh. Anong gagawin mo? Sino papaluin mo? Pareho. Pero ito, mas malakas. Natindihan nyo ba? Kasi ang dami nang binigay sa'yo eh. Tinuruan ka na. Binigyan ka na lahat na kailangan mo. Lalo kang hahatawin. Kaya title na, bakit yung may title? Hindi pa, no? So, ang ano na lang title natin, much more sore punishment. Ganun na lang. Okay? Paulit-ulit sa Bible yan. Sore punishment. Mas matindi yung parusa mo. Okay? Mas matindi yung parusa. Ganun lang yung natin. So, tayo pinag-usapan pa sa yung parusa. Eh, kasi, ang alam mo yung parusa yung mali. Bakit mo gawin? Amen? Manabagin ko sa inyo na, yung mga tamad-tamad, may parusa yan. So, di wala pumapalo sa akin, pero may papalo sa'yo. Pag tamad ka ngayon, later in life, gusto mong kumain, wala kang pagkain, saka magtatrabaho ngayon. Doon ka mahihirapan. Eh kung nag-aral ka na lang, nahihirapan ka sa mag-aral, di ba? Mahirap pa rin, pero mas malaki yung returns. Okay, ganun po yun. So, kaya sabi dito, pag alam mo na, hindi mo pa ginawa, mas maraming palo. Yung hindi masyadong alam, konti lang yung palo. At ang ito yung prinsipyo dyan, sabi dyan, for unto whom much is given, much shall be also required. Sabi, pag maraming binigay sa'yo, marami ni aasahan sa iyo. Alam nyo yung aasahan? Ay, mga panganay, magkakapatid. Si Stephen, 4 sila eh. So pag maingay pag pinagalitan mo na, ang nakakaalam dapat yung panganay. Di ba? Panganay. Di ba? So sabi, oy, yung kapatid mo, turuan mo yan. Ganun yun eh, kasi ikaw naturuan ka na eh. So ngayon, pag hindi ka nagayos, pag panganay ka, lalo ka papaluin. Kasi mas malaki yung inaasahan sa'yo. Eh hindi ka maasahan ngayon, hindi mo ginawa. Mas malaki yung palo sa'yo. Amen? Amen. So kaya sabi niyo dyan, to whom men be committed much, of him they will ask the more. So yun nga, pag maraming pinagkatiwala sa'yo, anong pinagkatiwala sa'yo ng Diyos? Lahat, no? So talino, matalino ka, lakas, buhay mo. Sino matalino dito? Taas kamay. Nakakahiya, pastor eh. Kasi ba sa inyo dito mga ono, di ba? Kahit na paano. Diba na ito, malalakas naman. Pag puro basketball yung lakas nyo, gamitin nyo sa maayos din. Yan, pabaho, okay na yan. Itong mga to, sinabad. Yan, tumutulong. Kaya bakit nandito sila ngayon? Wala ba silang basketball sa San Mateo? Pwede sila mag-basketball dun eh. Pwede din sila maggalado. Pero dito kasi tumutulong pa sila. Minsan, nagbubong pa kami doon, naghakot pa kami doon. Ginagamit nila yung lakas nila sa gawain ng Diyos. Yun ang mas maganda pa sa maganda. Amen? Naintindihan nyo ba yun? So yun yung kaya huwag nyo yung talino nyo. Sa inyo gagamitin niya, pastor ang talino, gusto kong pakita yung talino ko, gamitin mo. Yung muscle ko, pastor, laki kaya ang gagawin ko, ito lagi illustration, nakakatawa kayo naman ito. Alam nyo ba yung, napanood nyo ba yung mga muscle mo, yung mga gano'n? Yung mga competition ng weightlifting. Sino gusto mo yung gano'n? Alex, gusto mo yung gano'n? Magpapalaki ng katawan, di-display lang yun. Ang pangit doon, nakabulit lang yun. Kasi nga, pinapakita lahat ng muscle eh. Nakita na ba yung gano'n? Buti na wala pa. Pero sa TV, di ba, meron minsan, may mga poster pa nga yan. Ito nga pala yung muscle ko. Hawakan mo. Gano'n pa eh, yabang eh. Pero yung nakakatawa sa mga yon, wala nang pakinabang. Di ba? Kung napakinabangan yung lakas mo, di natuwa pa ako sa'yo. Hindi ka mukha kang ano dyan, nag-o-oil, naglalagay pa ng oil yun, di ba? Nakakadiri ang tingnan yun eh. Kasi gusto nila makita yung mga hugis ng muscle nila, di ba? So nakakatawa yun. Ganon din tayo talino, huwag mong pakita lang. Kung may pagdebate ka dyan, hindi mo debate, may lugar yan. Amen? Gamitin mo kung talagang magaling ka. Ituro mo yan para matuto rin yung iba. Kaya mga babae especially, gamitin niya, turo kayo sa mga bata. Salita ng Diyos ay turo nyo, hindi kalandian. Amen? Amen? So, Tia, dati ang bait mo. Ano ginagawa sa'yo? Ha? Ano ka lang, ha? Hay ka lang? Hiker ka ngayon? Mahinig ka lang, ha?
Okay, so ano yung sinasabi ko? Pinapaulit-ulit ko lang, konti lang to, saglit lang to eh. Kasi sinasabi dito, pag binigyan kayo ng marami, lalong, ano ba, kung ito naman, kaya mayaman, lagi minsan, inuutokan eh, di ba? Kunwari si Stephen, binigyan ng kanyang ninong 1,000. Eh, alam ng kapatid niya, uy, kuya, may mga candy dyan. Di ba? Ganun yun eh, di ba? O kaya si Dea, kunwari, ano, yun nga, kunwari, kung loud eh. Oh, palibre ka naman dyan. Di ba? Kasi nanalo siya sa Ewan eh. Ay, nanalo ba kayo sa basketball? Kunwari na lang, nanalo kayo. So, siyempre, tuwa-tuwa, may price yan, di ba? So, ihirita na kayo ng mga ibigay mo, pa-burger ka naman. Ano ba uso dito? Palomi ka naman, di ba? Lomi, di ba? So, kasi ang dami, ang gagawin mo dyan sa pera mo. Ang daming lomi dyan. Hindi mo kaya yan, di ba? So, ganun din sa atin ngayon, yung talino mo, yung lakas mo, yung pera mo, yung ganda mo, pati ganda. Saan mo gagawin yung ganda, Pogi? Sino bang maganda dito? Pogi. Wala ata. Lahat siyang Pogi maganda. Amen? Saan mo gagamitin niya? Sige nga, lalandi ka ba? Kung bababae ka ba? Isa lang ha, isa lang. Yung Pogi mo, gamitin mo sa ibang bagay. Katulad, sa winning. Mahirap yan eh. Pero pag konting na lang, konting pak yun, nagamit mo at least, di ba? Hindi ka mag-iisa, inaano mo lang, ina-encourage mo sila, yan, mag-invite ka. Ay, ganda mo, wala si Dea kasi. Maganda na, matalino pa, amen? Yes. Totoo naman, amen? Amen. Mabawi ako kay Dea. Hindi, anong gagawin mo dyan sa ganda mo, tsaka talino mo? Impluensya mo. Diba? Sino may influensya dito? Alan J. Ito, maraming kaibigan. Saan mo dadaling kaibigan mo? Mag-drugs tayo. Di ba? Ang pangit naman nun. Dali mo na lang sa church, di ba? Oh. Teacher ka. Turuan mo ng tama. Pero huwag mong gagamitin na yan. Pero gusto ko sabihin, ano bang advantage? Si Jerickson, nag-aayos sa cellphone. Jerickson, maayos na cellphone, no? Eh, wala akong pera eh. O sige, ayusin ka, pumunta ka na sa church. Pwede ba yan? O kaya si Stephen, no? Tutuwa kita ng gitara. Punta ka sa church, di ba? At least nagamit mo. So maayos, di ba? Antoinette? Yan, so nagkakaintindihan na tayo. Lalo sa inyo, ayun, iba sa inyo, nakunang, naligtas, bata pa, naturuan salita ng Diyos, naiintindihan. Iba sa inyo, di ba? So, anong gagawin mo dyan? Gamitin mo. Okay? Parang di tayo, parang dito mga tatlong city sa pinapagalitan. Okay, tuloy ko lang ha. Ito, sabi dyan, but I say to you, shall be more tolerable for time's side in the day of judgment for you. Sabihin, mas lalong paparusahan kayo kasi ang daming binigay sa'yo. Ganon din naman, si Capernaum, which are exalted unto heaven. Ibig sabihin kasi parang maunlad sila ng time na yan eh. Kaya nga dyan si Jesus, maraming tao doon. Pag maraming tao, madalas, pag maayos siya, maunlad dyan. Sabi doon, thou shalt be brought down to hell. Pwede bang yung isang city gagawin impyerno? Nangyari na nga ito, habang dito yung Sodom and Gomorrah. Sikat na sikat yung Sodom na yan. Tandaan nyo kasi dahil bakla kayo, di ba? Yung may Facebook dito. Ang pina-flag nila, di ba? Pride month, pride month, pride month, pride month, pride month. Tanggapin nyo kami, kahit hindi mo niya tanggap-tanggap, kahit pangit namin, tanggapin. Ayoko naman. Amen. So kaya, sa halip na alam nila, sabi mo, hoy, alam niyo ba yung Sodom and Gomorrah? Puro mga baklado, sinunog ng Diyos. Yun ang kwento sa Bible. Eh, yung sinasabi ito yung Sodom. Ang daming baklado, pinunta sila ng angel. Gustong rapin angel, lalaki. Ang bakla talaga, mga loko-loko eh. Kaya ang ginawa sa akin ng Diyos, yung impyerno nasa ilalim, di ba? Yung ginawa
Inulan sila ng apoy, ng Sodom. Naintindihan niyo ba? Amen. Okay. Ano marami sa Sodom? Ang bakla. Anong ginawa ng Diyos sa Sodom? Sinunog. Pinaapo yan. Inubos yun. Ngayon, kaya winawanting yan ngayon, yung Capernaum, may dyan pa naman nakatira halos si Jesus. Malapit siya, marami siyang kaibigan dyan. Kaya pinapagalitan niya para hindi mangyari sa kanila yun. Amen. Kaya dito kapag nag-pitch ako sa palay-palay, alahala, huwag kayong mga galing sa akin. Para sa inyo yun eh. Amen. Amen? Amen. Tsaka alam ko na, wala nang tutuwa sa mga bakla eh. Yung iba lang na brainwash. Kasi pinapano, vice pangit. Tapos nagpapakyut doon, kunwari, nakakatawa siya. Kunwari, ano siya. Nakakasar na, may tsura pa lang na. Nakita niyo ba? Ako hindi ako nanlalait. Lalo, pangit mo, hindi ako nang gaganon. Pero pag bakla talaga, pangit eh. Amen. Kasi ganun din eh, lalaki ka, ginagawang babae, babae ka, ang pangit ton. Amen. Kaso, ang ginagawa sa atin, niloloko tayo para tanggapin natin sila, so dapat hindi. Ang sinasabi dito, example sila ng Diyos, ni Jesus mismo, na huwag niyong gagayahin yan. Hindi pa oras ng impyerno, nauna na impyerno eh. Huwag niyong gagayahin yan, okay? So, tapos na tayo. So, anong lesson para sa atin doon? Binigyan ka ba ng Diyos ng something? Ganda, talino, opportunity, nakapag-aaral ka, iba hindi. Lalo na to, kung ligtas ka, anong gagawin mo sa hindi ligtas? Bahala ka dyan. Ganun ba? Aralin mo kung paano sila, masya-sharean mo rin. Hindi pwedeng hindi kaya ni pastor lahat eh, di ba? Ilan pa tao dito sa ano, dami. Yung iba kaibigan nyo, di ka na mamimit yan. So, ikaw na mismo, aralin mo kung paano sila, masya-sharean mo at maaakay mo. Aralin mo rin, salita ng Diyos. Maging mabuti ka, patotoo. Hindi yung isa, nag-church ka dyan. Basto, sino ba si Carl? Namuha ka church dyan. Anong klaseng bata ba si Carl? Ay, mabait yan. Ay, mag-church na rin ako dyan. Di ba? Kasi gusto ko maging katulad ni Carl. Kasi ang bait ni Carl. Amen. Di ba? Eh, kung balik, kung hindi, kung baliktad, kunwari Gising pa ba si Apple? Kunwari si Bebang. Kunwari lang, Bebang ha? Okay lang? Kunwari lang, ayun. Sinong DP ko rin dito? Si Alan J na lang ulit. Kunwari si Alan J. Ay nga, addict. Mag-church ka ba dito, Manny? Kasi ano, Apple. Siyempre, hindi na, di ba? Ang tinuturo sa inyo dyan, di ba? So, yung binigay sa inyong opportunity ng Diyos, blessing, kayamanan naman yan, talino, pabor, alam niyo pabor? Parang ganun din yun eh, bakit yung iba? Hindi lang pogi, bakit pinaburan, di ba? Ba't siya yung binibigyan, siya yung pinagkatiwalaan? Okay? Anong gagawin mo dyan? Yung mga pwedeng pagkatiwala sa inyo? Cellphone niya, yung sasakyan. Huwag yung gagamitin sa kalokohan. Yan, pagsundo nyo na lang ng mga member, gano'n. Diba? Cellphone. Anong gagawin sa cellphone mo? Puro mapogi ka na lang dyan. Puro paganda. Ano magandang gawin sa cellphone? Sa Facebook? May Facebook ka ba, Myla? Ano maganda i-share dyan? TikTok? Ano? Ano maganda, Joanna? May medal po ako. Okay din yun. Pero may mas maganda pa doon. Hindi lang earth pinatalino kasi marami sabi kasi yun, ibang maraming matalino, magdanakaw eh. I-share nyo dyan, salita ng Diyos, amen? Alamin mo muna, kasi may higing plastic ka naman, may higing pocket ka. Ano may sabihin niyan? Hindi ko alam. Sineshare mo, hindi mo alam. Diba? Kaya aralin mo muna, amen? Okay ka, Malans? Amen. Ano lang yung problema mo? Okay. Ayan. So yung binigay sa atin, asahan na natin yun. I-expect ng Diyos yun sa atin. Matalino ka, i-expect ng Diyos, gamitin mo yan. Pag hindi mo ginamit yan, palo yan. Kaya na, binigyan ka ng pesa mo gagamitin yan. Sa? Tama. Ano yung mga tama? Alayawan, yung cellphone mo. Gusto mo, kung ano nang bibilin mo.
Yung tama lang, di ba? Kung may cellphone ka na, meron ka ng makakain ka na, anong pwede? Pwede bang ibigay sa church yung pera? Amen. Yung tama lang, kung naintindihan mo yun eh. Dito ka, wala pa tayong collection dito eh. Hindi pa nagawa. Pwede doon mo gamitin sana. Amen? Kung ayaw mo ng palo ah. Takot ka ba sa Diyos, sa palo ng Diyos? Takot, sinong takot sa palo ng Diyos dito? Hindi kayo takot, makakuha niyo yan. Lahat tayo dapat takot dyan. Amen. Yan ang pinag-aaral sa Bible, maulit-ulit. Ang dami ito, kanina lang. Ang ginawa sa tayo sa ito, inuubos yun. Nasakop yun. Ang dami namatay. Yung kapitbahay nyo, imagine nyo lang yung mga... Yung ba dito, bakit hiyang-hiyang pumunta dito? Bakit? Malagay nyo. Eh, mga bakla, napausahan na yan. Alam ko, kambing eh. Kaya sa iba kaya na ako nahihiya sa church, alam niyo bakit? Napakusahan na rin. May kasi pag may mga kasalanan kang ina mo na, talagang pinanindigan mo na, eh, sabi ni Pastor, ayaw na Diyos sa bakla, eh, kaibigan ko bakla. Sino may piliin mo? Sino yung piliin mo? Janela. Sino yung piliin mo? Kaibigan mong bakla o ang Diyos? Sino yung piliin mo? Maila. Kurali lang, may kaibigan ka magnanakaw. Sino pipiliin mo? Ang Diyos o yung kaibigan mo? Dapat, di ba? Ikaw, Carlo. Yung kaibigan mo, palang mo ka. Sino pipiliin mo? Ang Diyos o kaibigan mo? Diyos na lang, di naman pakialam ha. Again, pag naging malakas ka na, pwede mo silang tulungan in return, di ba? Pero hindi mo sila yung mamahalin mo sila. Kasi pagbabalik mo yung Diyos. Amen? Para huwag kayong paluin. Amen. Sino na palo ng malakas dito? Taas kamay. Sinong hindi pa? Hindi mo na palo? Spoiled ka ba? Cute mo kasi. Pero kahit cute, dapat pag makulit, pinapalo. Amen. Kung ayaw nyo ng palo, lalo sa Diyos ha, sa buhay, paglingkod tayo sa Diyos ng maayos. Amen? Lalo, pag binigyan ka ng opportunities ng pabor. Amen? Amen. Talino, lakas, yaman, gawin lang sa Diyos. Let's pray, Panginoon, salamat sa aming aral ngayon. I pray na intindihan namin. Salamat, Panginoon, bibigyan kami ng blessing naman. But yan pala yan, mayroong nakatouch na responsibility. So I pray na hindi naman kayo pinapahirapan nyo kami, hindi naman. But intindihan namin na talagang reality is kayo nagbigay. Ina-expect kayo na responsibility namin, gamitin na naman namin sa tama. So I pray na intindihan po namin, kahit mga bata karamihan dito, iba, hindi na ganun mabata. Ngayon, I pray na intindihan namin. Maglingkod kami sa inyo, ang mga bagay na hindi namin dapat ginagawa, huwag na namin gawin mga kasalanan. Obvious naman niya, sinungalingan, o pinakaw. Ano naman niya, kalandian, Panginoon, kabastusan, pamamaraan, Panginoon, I pray na patawad. At the same time, Panginoon, tulungan niyo pulot kami magtamad na sumunod sa inyo, Panginoon. Mag-upisa yan, of course, pag-aaral, salita, pag-apeso. I pray again, bawat sa magpalain yung salita. Nanalo niyo aming kainin, Panginoon. Salamat sa naganda ng buhay. Mayroong pala again sa bawat isa. Naghahanap ng yung kalooban at ginagawa. Mga po Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, this time, pakikaranta. Last song, bigyan natin ng gano'n na ha. Talagang parang natuto tayo.